Tingnan nyo to! Oh! Napakadaming mulberry. O, tingnan nyo. Hello mga kabarangay! Ayan, welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng, aka Kapitana! At sa likod po ng camera ay si Daddy D. Ayan! Tingnan nyo to! Oh! Napakadaming mulberry. O, tingnan nyo naman kung gaano kalaki yan. Ganyan ang aming food processor. Tapos ganyan siya kadami. At tinimbang ko po ito. Ang timbang niya ay lagpas ng 2 kilo. Kasama yung lalagyan. Eh, hindi naman masyadong mabigat yung lalagyan. 2.2 ang timbang na to. So, medyo madami. Kaya, gagawa natin syempre ng dessert para hindi naman masayang. Kasi, lilipas na rin yung mga bunga na yan. Mga ilang araw lang kasi may parating na tayong malakas na ulan. Baka hindi na namin mapakinabangan. Kaya, ayan, 2 araw kong inani yan. O, inani namin ni Daddy, pinitas namin. So, sa gagawin natin ngayon, hindi na natin tatanggalin tong, sangang maliit. Ayan. Hindi na natin naalisin yan. Kasi gagawin muna natin yung jam. Tapos, gagawa tayo ng dessert na lahok natin yung jam na yon. Ay, ano nga ba yung pwede natin gawing dessert dyan? Eh di yung mulberry graham jelly. Diba? May pagano-gano pa tayo. Pero, syempre, turugin muna natin to bago natin gawing jam. Napakadami po at overripe na nga yung iba. Sobrang dami po nalalaglag, as in talaga. Hinugasan ko na po ito. Kaya merong medyo tubig-tubig yung ilalim, kaya hindi natin ibubuhos ng bigla. Kasi nga, hinugasan ko yan. Yan, sobrang na po yan. Sobrang hinog ang iba. Yung iba naman po ay nilagyan ko ng medyo pula-pula kasi para may distinct din na lasa yung medyo asim-asim. Parang 3 salang ito. Pero ito po ay hindi natin dudurugin ng durug na parang tubig na siya. Para meron tayong makapa na konting mulberry. Yan. Sana huwag magloko ang food processor. Pag ilang salang to, magloko eh. Yan, tingnan natin kung okay na yan. Yan, okay na po yung ganyan. Hindi siya masyadong liquid na liquid. Yan, ganyan po yung gagawin natin. Tatapusin ko lang po itong iba rin na to. Tapos isasalang po natin agad kasi medyo mahabang proseso. Marami-raming proseso yung gagawin natin. Pakita ko po sa inyo pag okay na lahat. Tapos isasalang ko na po. Ayan, eto na po ang nakakatuwang kulay ng ating mulberry. Ayan, oh. Hindi po yan sobrang grind, pero ganun pa din, na-grind pa din natin. Ayan. Kuha tayo ng konting katas para pag anuhan natin mamaya ng slurry, ay ng gagawin nating slurry. Pag tunawan natin ng gagawin nating slurry. Lalagyan po kasi natin ng 2 tablespoon lang na cornstarch para medyo lumapot po yung ating jam mamaya. Kuha tayo ng katas. Grabe sobrang ka-pure. Sobrang bango po ng mulberry, sa totoo lang. Madami po itong health benefits sa ating katawan. Lalo na po kung puro. Talaga naman po kumakain kami ng puro na to sa araw-araw. Sobrang madami kaming nakakain puro. So, eto po, lalagyan naman natin ng sugar ngayon. Hindi naman natin pwedeng gawing jam na wala pong sugar. Kasi yun nga po yung mag-preserve doon sa ating mulberry. Ayan. Lagyan po natin ng 3 cups ng sugar bago natin isalang. Ihalot na natin dito. Ito pong sugar natin ay brown. Yung nasa ilalim po ay sobrang brown yan.
Meron po kasi akong isang cup pa doon na naiwan. Sobrang brown at saka isang konting brown lang yung iba. 3 cups po ito. Sugar. Ihalo na po natin. Ayan. Yung iba po, kung gustong matamis na matamis pa, pwede nyo naman pong dagdagan. Kasi 2 kilo naman po itong mulberry na to. Tapos wala pa pong kalahating kilo yung ano natin, asukal. Ayan. Isasalang ko lang po ito para po maging jam. Kasi ito po yung gagamitin natin doon sa next step natin. Salang ko lang po. Yan po, dito natin isasalang. Tingnan nyo naman po, napakaganda ng kulay. Sobrang ganda ng kulay ng ating mulberry jam na gagawin. Ayan, pakukuluan lang po natin yan ng mga ilang minuto. Tapos, lalagyan natin ng cornstarch para medyo lumapot. Konti lang naman po, 2 tablespoon ng cornstarch. Ayan. Eto na po yung slurry natin. Ay, hindi pa pala slurry. Gagawin ko pa lang. Ayan. Ito na yung gagamitin natin para wala po tayong naihalong water. Pure na pure. Tingnan nyo naman, ang ganda-ganda ng kulay talaga ng mulberry. Oh. Cornstarch po yan na 2 tablespoon lang. Yan. Para hindi po watery yung ating yung ating magiging jam. Yan. Mamaya, pagkulo na nun, ilalagay po natin ito. O, diba? Ang ganda ng kulay. Sobrang ganda. Yan. Ayan. Ang aga-aga po, brown out na. Bago po, habang nagpapakulo po tayo ng ating jam, gawin na po natin yung ating base. Yung base ng ating gagawing dessert. Which is yung ating Graham. Kaya ano yan eh, mulberry Graham jelly. O, diba? Ang daming procedure. Gawin po natin ito. Tapos meron ako dito ito yung 200 grams, buo po yan. Tapos itong dalawa, yung mga tira-tira ko lang yan dati. Lusawin natin. 3/4 na unsalted butter. Para ito yung gagawin nating base kasi doon sa ating lalagyan. Tapos, yan na. Tunawin muna natin. Ng tunaw na tunaw. Hininaan ko lang po ang apoy. Alam nyo naman tong aking stainless. Mangingitim tong butter na to. Mabilis talaga siyang makasunog ng niluluto. Yan. Habang nagpapatunaw po yung iba, pwede na po natin ilagay ang ating mga grahams. Ito po ay mga crushed grahams. Lagay na po natin. Patay na po natin ang apoy actually. Kailangan patay na po yung apoy niya kasi hindi naman po natin lulutuin. Yung butter lang po. Okay na yan. Madami naman siya. Unti-untiin lang po natin yung isa. Kasi kung ano lang po yung kasya sa ating butter. Baka hindi kasi malagyan yung iba. Yan. Kaya pa. Kasi hindi naman po kailangang basang-basang-basa. Lagyan pa po natin. Ang sarap po na to. Alam nyo ba yun? Pinapapak yan ni Otep. Yung gumawa ko dati ng ginawa kong base doon sa ating cheesecake. Blueberry cheesecake. Blueberry talaga. Blueberry cheesecake. Pinapapak ni Otep yung ilalim na yan. Yung pang base. Yan. Hindi po kami makapag lipat-lipat sa labas kasi napakalakas po ng hangin. Mamatay din po ang kalan. At ang sound po ay maingay. Kaya dito na lang po kami sa loob kahit brown out. Kaya namin tapusin Daddy Dian. Dahil naumpisahan na, wala na kaming choice. Yan, okay na po ito. Ganito lang po yan. Isasalin lang po natin. Oh, sobrang bango! Bango-bango! Na
na ano ako, na-distract ako doon sa sasabihin ko sa bango. Isasalin lang po natin ito doon sa ating mga container, yung mga transparent containers. Yan, ito po yung gagawin nating base. Amoy pulburon! Amoy pulburon po ng Goldilocks. Sobrang bango. Siguro pag nilagyan to ng ano, ng gatas, tapos minsan nga gawin ko yun, ng dinurog na cashew nuts or mani, pulburon na to, na masarap. Kasi bango-bango po talaga. Oh, ayan. Sakto na to. Ilagay muna natin ng pakonti-konti. Konti-konti lang naman yung lagay dun sa ilalim. Ayan. Mainit ba? Hindi naman. Medyo lang. Okay. Next procedure naman tayo. Ayan, habang pinapalamig-lamig po natin yon, yung ating ginawa kaninang grahams, ayan po ay okay na din po. Lagyan na po natin yung ating slurry. Okay na rin po tong ating jam. Kulong-kulo na rin po yan. Lagyan na po natin ng cornstarch. Yan. Okay. Tapos medyo halu-haluin lang po natin para medyo lumapot. Para hindi naman siya sobrang liquid na liquid. Ayan, okay na po ito. Konting-konti na lang po. Ayan, bumibigat-bigat na po. Ay, sakit! Masakit! Bumibigat na po. Kasi bumubukal-bukal at bumibigat na po ang paghalo natin. Okay na po ito. Magpapalamig lang po tayo ng konti para mailagay natin doon sa ating mga lalagyan. Ayan. Meron po tayo ditong lalagyan. Ayan, mga transparent. Hindi masyadong makita sa ano kasi sobrang, ayan po yan, sobrang transparent. Nagamit ko naman na to sa mga dessert din. Kay Daddy D, saka yung cream cheese natin. Ayan. Gawa na tayo ng base. Lagyan lang natin yung ilalim. Hindi naman masyadong madami yung ilalagay natin. Tapos ipipress natin. Ayan. Tingnan natin kung gaano kadami yung magawa natin. Medyo marami din naman tong ating grahams. Kaya pwedeng mga ganyan kadami yung ilagay natin. Yan. Yan yung gagawin natin. Tapos, ipapakita ko na kaagad. Kasi yung pagtatapos niyan, ay syempre matagal-tagal din. Ayan, tingnan nyo naman po yung ating jam. Hindi po siya sobrang lapot na lapot, pero goods na po yan. Ayan. Lagyan po natin ng jam sa ilalim. Para sa halip po na mangga, ito naman po ay mulberry. Yan. Yung ikalawang layer niya ay mulberry. Yan. Ganyan po karami yung ilalagay natin kasi lalagyan pa po natin ng jelly yung pinakaibabaw. O, diba? Ay, kasarap. Ang sarap ng magiging dessert natin. Ayan. Press lang po natin ng konti. Tapos lagyan natin ng sobrang fresh na mulberry jam. Ayan. Ayan. Yan lang po yung gagawin natin. Dito sa 20 pieces na lalagyan natin. Medyo konti lang rin naman kasi yung ating jelly. Baka kasi hindi maabot kung 25 or ano. Kaya hindi ko na muna lalagyan yung iba. Ito lang muna ilang piraso. Baka masayang yung lalagyan eh. Maghugas pa ako. Sayang kasi pag hindi nagamit. Okay. Balikan ko po kayo pag gagawa naman tayo ng ating jelly. Ayan, eto na po yung ating nagawa. Tingnan nyo naman po yung pinagdala natin. Napaka kulay pink na pink. Dark pink. Eto po yung ating ginawa. Yung hindi, ayan, medyo nagsiset naman po. Pero, ilalagay ko po muna ng konti sa ref para mag-set. Para hindi naman mag-mix yung ating gelatin kapag binuhos ko mamaya. Kasi mainit din po yon. Baka mamaya
pumunta rin lang siya sa ibabaw, nag-mix na. Maganda rin kasi yung magkahiwalay. Pero pag halimbawa mang binuhusan natin kasi mainit ngayon, wala tayong magagawa kung mag-mix na sila. Kasi okay lang rin naman, if ever. Kasi fruit naman to. Alam niyo po yung lasa ng mulberry jam na nagawa namin na to? Sobrang sarap. Para din po siyang yung strawberry jam na nabibili natin sa Baguio. Wow! Ganon po yung hawig-hawig ng lasa niya talaga. Ayan oh. Oh, 'di ba? Oh. Ayan yung ano sa ilalim. Yung grahams, tapos syempre yung ating jam, tapos dito natin ilalagay yung ating gelatin. Oh, 'di ba? Tapos pag malamig na 'yon, napakasarap na. Ayan, iset lang po muna natin 'to, tapos gagawin ko na po yung ating gelatin. Ayan, gawin naman po natin ang ating gelatin. Meron tayo ditong 500 ml na water. Yan. 500 ml. Tapos lusawin po muna natin ang ating unflavored na white gulaman. Yan. Lusawin natin. Kasi pag mainit na po, mabilis siya. Tapos hindi pa natin siya nalulusaw. Nagbubuo-buo yan. Nagbubuo-buo. Favorite nila rin. Ha? Favorite niya. Yun yan. Nagkaroon na ng kuryente. Ayan. Lagyan po natin ng evaporated milk. Hindi pa po hindi pa po nakabukas ang ating apoy. Ayan. Tapos, lagyan po natin ng creme densada. Isang creme densada. Sana naman ay magkasya po sa 20 pieces. Parang kukonti lang po kasi ito. Kung hindi siya magkasya, edi okay lang. Ayan, buksan na po natin ang ating kalan para po ano na natin ang gelatin maluto. Napakabilis lang po kasi niyan. Pag kumulo yan, ako, itigas ka agad. Ito na po yung ating gelatin. Tapos, kumakalog-kalog. Para magkabuhay po ang ating gelatin, lagyan natin ng konting food grade na food coloring na purple. Hindi naman sobrang purple. Para lang cute ang itsura ng ating dessert. Para siyang ube. Pero hindi siya ube. O, diba? Ayan, o, diba? Gumanda yung kulay ng ating gelatin. Tuloy-tuloyin lang po natin ang halo. At pag medyo bumukal-bukal na siya, kumulo-kulo ng konti, hindi naman yung sobrang kulo, isali na po natin sa ating mga lalagyan. Ito na po yung ating purple gelatin. Ibuhos na po natin. Sana hindi naman siya magbukal-bukal ng konti. Ayan. Nagbubukal din ng konti, pero hindi tuluyang nabubukal. Magkasya ka sana. Medyo konti lang po kasi yung ating gelatin. Ito. Ayan. Pero pa doon, Dad, no? Konti. Ayan. Yan, nakakatuwa. Parang yung mga buto-buto ng Sesame. mulberry, parang sesame seeds. Ang cute! O, diba? Yan. Sobra siya, Dad. Oo. Sobra, no?
Di po yun eh. Hindi, sakto na yan. Lagyan na lang natin sa ano yan. Sa isang lalagyan. Ay, hindi. Sakto lang siguro. Pero meron pa po kasi doon sa kawali. Ito pala, sakto lang dito sa kanya lahat. Okay na po yan kasi lalagyan pa siya ng takip. Hindi man kailangang nakaano lahat. Nakapunong-puno. Hala, ang ganda ng kulay. Hala, titigas yung nasa kawali natin. Ayan! Yung 21 pieces po natin ay napuno naman at meron pa po doon. Ilalagay ko na lang po yun sa isang lalagyan at gelatin na lang po talaga yon. Nakakatuwa, tingnan nyo po yung mga seeds ng mulberry. Naging parang design siya sa ibabaw. O, diba? Ang cute! Sobrang cute. Tingnan natin yung kulay. Oh, diba? 3 colors. Diba? Talagang sobrang nakakatuwa. Ayan po, malamig na. At nakaset na po yung ating ano. Ayan po, wala na. Hindi na siya kumakalog. Nakaset na yung ating gelatin. At alam niyo po ba na meron kaming dalawang extra na garapon yung makapuno ang nakalagay. Yan, yung mga garapon po natin. Oh, dalawa po ang ating jam na extra dyan sa ating ginawa kanina. Lagyan po natin ng konti pa yung ibabaw. Kasi, yung gitna lang. Para maganda lang siya tingnan. Ganyan lang, oh. Yan. O, diba? Parang pampa-etchos-etchos lang. Yan. O, diba? Ka-cute. Parang, ano siya dyan. Nakatumpok siya dyan. Yung hilaw nga sana na mulberry yung sinasuggest ni Daddy D eh. Kaya lang kasi, baka kasi mapanis. Kasi yung hilaw na mulberry, madali lang rin siya kasing masira. Ayan. At nag-try na po kaming magpalaman na to sa tinapay. Masarap po. Ayan, ganyan yung gagawin natin. Hindi ko po sinasayad sa aking ano yung kutsara ha. Sa aking gelatin. Ay, hindi mapanis yung ating mulberry. O, diba? Nakakatuwa. May extra pa tayo. Nakadalawang garapon pa na palaman. Mga ano rin yan. Tatagal-tagal din yan ating palaman. Oh, diba? Bongacious naman yung ating gelatin. Mulberry Graham gelatin. Jelly or gelatin? Gelatin na lang. Kung ano-ano lang pangalan eh, no? Ang mahalaga, napakinabangan natin ang ating napakadaming mulberry. At ayun nga po, umuulan na. Malamang yung mga hinog doon sa itaas, eh, hindi ko naani kaninang umaga. Kasi medyo ano po yun, medyo may pula-pula pang konti. Malamang bukas, laglag na yun. Kasi malakas ang ulan. Ayan! Yan na po yung ating pinaka produkto. Wow, produkto talaga eh, no? Yan, oh. Tapos may takip po kasi yan, kaya nakakatuwa. So, eto na rin po kasi yung lalagyan na ilagay ko sa ref, kaya hindi ko na po siya babaklas-baklasin pa. Oh, diba? Diba? Talaga naman, oh. Saan ka pa? Parang ang mahal-mahal, oh. Parang mamahalin yung ating dessert. Oh, 'di ba? Tingnan niyo naman ang bongga-bongga tingnan. 'Di ba? Ang cute. Ayan. Siyempre papalamigin ko pa kasi 'yan. Ayan, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa aming channel. Sana po ay safe po tayong lahat sa bagyo po na to. Medyo malakas din po talaga. Thank you so much po and God bless. See you next vlog.